Hindi totoong may himala. Tayo ang gumagawa ng himala. Tayo ang gumagawa ng sumpa. Walang himala. Hello? Anybody home? Sanay tayong makita ang komedyanteng si Ate Gay na masaya, nagpapatawa. Ano, iiyak ka na naman? Ito, kilala? Michael Jackson? Kaya hindi handa ang lahat na kamakailan lang. Nakita siya rito sa Kapuso Mo, Jessica Soho, na ganito ang kalagayan. Pinahihirapan ng napakalaking tumor o bukol na tumubo sa kanyang liig. Ayon sa naunang diagnosis sa kanya ng mga doktor, meron siyang stage 4 nasopharyngeal carcinoma. Super malignant na siya. Kasi napabayaan ko siya ng todo. Masakit pakinggan na may cancer ka, mamamatay ka na. Yung hindi ka naaabot ng 2026, yung wala ng lunas dahil hindi na pwedeng operahan. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Bakit ganun? Alos araw-araw umiiyak ako. Wala nung pinanganak ako. Mahal ako ni Lord. Kailangan ko po ng himala. Kailangan ko po ng dasal. Kailangan ko po ng lakas. At sana po, makayanan ko ang araw-araw kong buhay sa ngayon. Ito yung sakit na mali. Na pinauso kong mali. Ito yun eh. Mula nung ipalabas ang kwento ni Ate Gay dito sa KMJS, dumating daw ang napakarami niyang anghel. Bukod sa mga nagpadala ng pinansyal na tulong, ang pinaka-pinagpapasalamat ni Ate Gay, meron pang libreng sumagot ng kanyang radiation treatment at chemotherapy para mapaliit ang kanyang bukol. Meron pang ang estranghero na nagpahiram sa kanya ng libre ng condominium unit malapit sa ospital kung saan siya nagpapagamot. Makalipas lang ang halos isang buwan, kinamusta ko si Ate Gay. Kung noon, matamlay siya at hirap gumalaw. Ngayon, Hi, Ate Gay. Kamusta ka na? isang masiglang Ate Gay ang humarap sa akin. Patingin, natin siya, alam mo isang kilo yan. Grabe, 10 centimeter. Before radiation pa lang nawala. Siguro sa blessings mo, kamusta ka na? Ang dati niyang malaking bukol, lumiit na nga. Ate Gay. Iiyak agad ako. Bakit naman? Kasi It's so good to see you. nakita kita ng harapan. Wow. Thank you, Lord. Maraming salamat Nakarating tayo sa puntong to. Nagchichikahan at napagtatawanan natin yung pinagdaanan mo. Correct. May himala. May himala kasi wala na siya. Dati kasi may mga meron dito nakikitang bukol. Ngayon ito, lumaban siya. At saka dahil sa mga prayers. Ayan. Ano yun, dati hindi ka makatingin siguro ng Hindi pakanan, po, no? hindi ako makaganon. Oo, ngayon, pwede Ngayon na. pwede na. Tapos wala na siyang bleeding. Nag-start up ng malaki siya hanggang nag-graduation ako. 4th time. Wala na siya. May isa pong anghel, dinala po ako doon kasi libre po lahat ng medicine and radiation and chemo. Lahat naman po ng doktor na tinanong ko doon, sabi gagaling daw po. Ano bang ginawa? Tinanggal muna yung Hindi bukol? po, wala pong tinanggal. Ah, wala. Radiation lang po. Himala. Himala Ah, siya. so umimpis. Umimpis siya. So hindi inopera. Hindi inopera. Ngayon, kung hindi siya matutunaw, operahan. At yung balat ko ilalagay daw dito. Sabi na, kumbaga may plano sila. May hope na sinasabi sa akin na gagaling ka. Oh, itong mga doktor na nagpapagaling sa'yo ngayon, Stage 4 pero pataas. anong ibig sabihin? Walang cancer sa baba. Hindi kumalat. Ganun. Kumbaga may chance. Malaki ang porsyento na gumaling, na mawala yung cancer. Maganda ang response ni Ate Gay. But we know na meron pa siyang chance, kunyari, mag-recur or kumalat sa ibang parts ng katawan. Anong sabi ng mga doktor? Makakakanta ka pa? Nakakakanta. Iniiwasan nila yung vocal cords ko sa radiation. Oh. Sabi ko nga,
Manunod kayo ha, may concert ako sa Araneta. Kailan? Pag gumaling na Pag ako. gumaling. Anong prognosis ba nila sa'yo? Ano ba yung prognosis? Yung ano, Anong tanga-tanga? yung prognosis kung parang yung prediction nila ng paggaling. Ayun nga po, ang prognosis nila is, tinutunaw na. Kasi wala na siya eh. Itong problema ko yung nagbi-bleed. Si Ate Gay malakas. Lumalaban siya kasi ang gusto niyang mabuhay. Sobrang nasashock po kami. Sobrang bilis ng pangyayari na sobrang liit agad. May himala talaga na through prayers is possible po talaga lahat. Ano sinasabi mo pag nagdadasal ka? Pagalingin niyo po ako lagi. Bago matulog, pagkagising, pagalingin niyo po ako, Lord. Yung pain, paano mo nakakaya? Yung sakit nung... Kasi may effect yan, yung radiation, Ang di ba? sakit niya nung una, nakaya ko. Kasi pag pumapasok ka dun sa radiation, pag hindi mo kaya, kakaway ka. Tapos, lalabas ka na naman. Another 30 minutes na naman yun. Tiniis ko kasi pag kumaway na naman ako, another 30 minutes na naman, hindi na kami matatapos. Yung chemo. radiation, yung chemo, nawawalan ako panlasa. Hindi naman ako nasusuka kasi binibigyan ako ng gamot na nga. Saka may nutritionist ako doon. Libre din. Hindi pa nahuhulog yung hair. Dito lang po sa pinakalikod, hindi raw ako makakal. Ang galing. Biro mo yun, hindi ka mawawala ng buhok, tapos hindi ka mawawala ng boses. Parang iniwas ka nga ng Panginoon, no? Ang lakas mo kay Lord, ah. Saka ang lakas ko sa mga fans at sa mga followers kasi halos ang dami nila, mga milyon na yatang messages. Ikwento mo nga, paano mo ba nalaman na merong mali, may diferensya dito sa side ng mukha mo na to, sa kanan? Dito po, nananalamin ako. Parang di pantay yung mukha ko. Pina-check up ko, ultrasound. Tapos, pangalawa, CT scan. Ang result, benign. Okay. Tapos, ang biopsy, benign din. Kapag nag-show ako, kasi benign lang alam ko. Okay. Hanggang sa lumala na dun sa Canada, nagbi-bleed na siya, lumalaki na siya. Umuwi akong ganun ng bukol sa leeg ko. Tapos pagbaba ko ng Pilipinas, diretso na ako sa ospital. Doon na ako na-confine. Kasi sabi nila, di ba, may stages yan. Pag binalita sa'yo na may ganun kang kalalang sakit, una, hindi mo matanggap, tapos nag-denial stage ka, tapos magagalit ka. Eh yun pa, sinabihan ka na may taning ka. Parang sinabi ko, Diyos ka ba? Ginanon mo yung doktor? Parang sa isip ko, Diyos ka ba? Parang ikaw bang nagbigay ng buhay sa akin? Yung dialogue ni Vilma Santos sa Dulcura Cortez. Si Ate Diyos Gay, ka ba? si Ate Gay Kaya ginagaya nga mo, hindi ko ah. nga sinabi yun sa kanya, baka mahalata. Nanigarilyo ka ba? Dati, Walang link yon. 2017 pa ako umista. Oo, pero wala daw. Paka-over fatigue, parang gano'n. Kasi nagkasakit na ako noong 2021. Anong sakit? Toxic epidermal necrolysis. Doon nagsusugat ito, gilagi nagsusugat. Natagtuklap lahat ito. Bago na yan mga kuko ko. Ah, so may Tapos ganun yung ka mga una. balat ko, pag nadidikitan, nalalaglag. Ah. Ganun siya. Dahil sa kanyang sakit, si Ate Gay halos nawalan na raw ng pag-asa noon. Hanggang nakilala raw niya ang taong para na rin kanyang guardian angel. Si Shay Revilla Si po. Shay Revilla. Siya po ang puno ng Gabay Guro. Kami po mga volunteer. Agad-agad siyang tumawag dun sa hospital. At kinabukasan, doon ako pumunta. Ano yung sinagot nila yung pagpapagamot mo? Wow. Angel Pati siya. angel ko siya. Tapos ito pang ang masaya kasi lahat ng tumulong sa akin, connect sa akin eh. Lalo na mga iba pang artista, like yung kasama ko sa work, mga gano'n. Tapos mga kaklase ko nung high school. So yung mga taong matagal mo nang hindi nakita, biglang parang, kinontak ka. Parang paghuhukom. Di ba ganun daw yun? Pag pupunta ka sa langit, ito mga ginawa mo. Parang nakita ko silang lahat. natense ako doon, ha? Parang gumaling ka nga, pero pakiramdam mo, paghuhukom. Parang ganun ginawa sa akin ni Lord. Kumbaga, ay, alam mo bang bait-bait mo nung high school ka? Itong mga klase mo. May mga pumapasok na Mga pondo. pumapasok na na mga, kung ito total mo yun, pasok sa banga. Kahit Konti-konti, konti-konti, patak-patak, nakatulong. Nakatulong. Wow. Walang pork barrel doon.
Pwede ba ako maging stand-up comedian? So, ayaw niya ng nega. Ano sabi ba ng doktor, bawal ang nega sa'yo? Hindi naman po. Ayaw, wag lang ma-stress. Uy, patok yun ha. Sa comedy bar ngayon, patok yun. Yung mga kurakot. Ay, opo. O, tingnan niyo, okay na si Ate Gay. Ang taas ng mga takong niya. Iyan ang pruweba. Saka nagpapakulay ako ng hair. Kahit Oo. may cancer ako, nakakaloka. Di ba bawal? Hindi ko alam, pero ito eh. Ito ako eh. Buhok mo yan, te? O Opo, ano? buhok ko. Hindi wig? Hindi. Pasabunot nga. Galing naman. Yung ba may cancer, nakapagpakulay pa ng buhok at nakapagtakong? Ano naiisip mo sa buhay mo ngayon? Sa bawat umaga, nagigising ka, yung mga ganyan. Araw-araw kong gigising ng umaga, pumunta sa ospital, magpaparadiation, magpapakimo, tapos uuwi uli ng condo. Ay, ano, Ma'am Jessica, yung condo nga pala tinitiran ko ngayon, may nagpairam. Kilala mo yon? Hindi po. Talaga? Sa Facebook lang po. Ang bait naman. Po, si Mary Grace and Reggie, mag-asawa po sila. Nung time na yon, nag-i-struggle talaga ako mag-asawa kasi medyo nagkakaroon kami ng problema sa negosyo namin. Pasuko na rin kami sa totoo lang, pero nung nakita namin si Ate Gay na stage 4 cancer na siya, pero lumalaban pa rin siya, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Kami, ganun din ang ginawa namin. Tuloy lang, laban lang kahit mahirap. Iniidolo naman sila ng partner ko at ng tito niya. Kaya napag-usapan din namin na pwede na siya doon. Pwede siyang magstay hanggang kailan niya gusto para makapagpahinga siya ng husto. Ang bait ng tao, no? Lahat ng nakapaligid sa akin po. Mabait. Kasi minsan nawawala na tayong tiwala sa tao eh. Pero eto kasi nasabi mo, pag oras ka na ngailangan, makikita mo pa rin na mabait talaga ang mga tao. Opo, magaling si Lord. Binibigay sa iyo yung mga handang tumulong. O ngayon, nandito ka na. Anong pakiramdam? Diyos ko po, isa sa mga pinangarap ko makaharap. Miss Jessica Soho. Tagal ko na namin ginigest, ha? Opo, pero hindi pa tayo Oo, nagkakaharap. hindi pa kita nai-interview. At maraming salamat po sa inyo dahil marami pong nakaalam. Lahat ng mga kaklase ko, halos lahat sila nakapanood ng Jessica Soho. Doon nila nalaman ba Opo. na may sakit ka? Opo, at saka nananawagan po ako, Ma'am Jessica, sa ating gobyerno na marami kasing mga may cancer na hindi nagpapagamot kasi kakulangan ng pinansyal. At sana po magkaroon po sana ng libre. Hindi yung mamamatay ka sa pipila. Sana bigyan to ng pansin ng Department of Health. Ako na ang nag-iisang superstar, Ate Gay! Kwento mo nga sa akin yung buhay mo. Paano ka ba naging si Ate Gay? Ako po si Hil Morales sa totoong buhay. Lumaki po sa Tondo. Ang nanay ko dati nagwewete. Ako taga-kubra. Kolektor ka. Mga nagtataya sa kanya kasi doon kami nabubuhay. Naglalabas siya. Hindi ako makapag-aral kung hindi ako mag-working student. Unang-una, pagka-graduate ko ng high school sa Department of Labor and Employment as dishwasher. Habang nag-aaral ako sa PCU na mas mataas pa sa akin yung inuhugasan ko. Tapos umiiyak ako kasi bagang-baga na yung... Di ba pag naghuhugas na yung pinggan, yung namumuti ito. Tapos nagsusugat-sugat. Umiiyak ako sa nanay. Tiis-tiis lang, sabi ng nanay. Tapos nag-janitor din ako sa University of the East. Tapos isang beses, nag-audition akong waiter with good singing voice. Hindi ko alam na singing cooks and waiters yun. Yung kumakanta habang nagsiserve, napasa po ako doon. After 5 years, nag-comedy bar ako sa Music Box. 1995, uso yung The Floor Contemplation Story theme song. Yung kahit konting awa. Kumanta ako, akala nila nagli-lip-sync ako. Nuranyan yung mga may-ari. Kinuha ako doon sa comedy bar. Doon pala yung mundo ko. Natuto na ako magpatawa doon. Kaya mo pala magbihis ng ganyan eh. Eh kung para naman sa suot mo, nako, para mukhang marami kang pinatay na hayop bago mo masuot yan. Kasi chocolate ba naman ang una mong kasama sa work? Dalawa lang kayo sa stage, mula alas 8 hanggang alas 3 ng madaling araw. Kung hindi ko po kayo ginaya, naku, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Maraming salamat po. Pero nung naging stand-up comedian ka, bakit si Nora Honor ang napili mong gayahin? Kasi kaboses ko daw po siya. So Noranian ka? Nanay ko Noranyan, naging Noranyan po ako dahil ayun ang naging trabaho ko. Yung totoo, Bilmanian ka Kasi o Noranian ang ka? kasabayan ko kasi sila Maricel. Mga kadalagaan okay, ko Maricel, Sharon. Kumanta ka! Please! Kanta! Paano mo na-discover na magaling ka pala magpatawa? Actually, hindi naman talaga ako magaling magpatawa.
nakakatawa. Ang humble mo naman. Nararamdaman lang nila ang puso ko. Kahit hindi nakakatawa yung mga jokes ko, pero tumatawa sila dahil gusto nila ako. Ayun ang nararamdaman ko. So, ang meron ka karisma, gano'n? Ayun po. Tatagal ka ba ng ganyan kung wala kang talent? Dito ako! Akala nyo, hindi ako makakapasok, no? Nakapagpuno na nga ako ng MOA Arena, Ma'am Jessica, 2012. Talaga? Talaga Ayun yung time na naman. yun, 2012. Naalala Wala man ko akong yan. masabi. Ang pagkakaalam ko sa cancer, pagka malala na, pagka nasa stage 4 ka na, yung iba, ayoko na mag-radiation, ayoko na mag-chemo, kasi doon ka rin naman papunta. Buti in your case na papayag ka. Ayaw ng mga kapatid ko, akong gusto. At nagpunta pala ako sa albularyo. Anong ginawa no albularyo? Dilinis lang ang, ko, spiritual, parang dasal-dasal. Bago ka nag-radiation at chemo, pumunta ka muna sa albularyo? Opo. Tinry niya akong i-hypnotize pa yun. Hindi eh. Ako pa rin ang sumasagot. Kaya nung tinatanong ko, sino ka? Sabi mo, Ako to. ang daming leksyon sa kaso mo, no? Dapat pumunta sa tamang doktor. Humingi ng second opinion. Pag sinabing may taning ka na sa buhay, Ay, huwag kayong maniniwala. May himala. lumaban. Tayong gumagawa ng himala, kaya may himala! Laban! Nitong nakaraang linggo, sinamahan ng aming team si Ate Gay para sa kanyang radiation therapy. Nakipagkulitan pa siya sa mga nakatoka na radtech o radiologic technologists sa kanyang therapy. Naging kaibigan niya na raw sila. Tapos na po yung session natin for today. Asan ako? Noong una lang ako nahihirapan talaga yung first day ko. Kasi masakit yung batok ko tapos nakalapit pa ng buko ko. Ngayon iba, sila siya, kaya okay na ako. Sinamahan rin namin siya sa kanyang pagpapachemotherapy. Sa ganitong klaseng cancer, ang treatment po is concurrent chemotherapy at radiation treatment. Ito po ay maglalast for around 7 weeks po, 35 sessions. At dahil mahaba-haba pa ang laban ni Ate Gay, para mas mapalakas ang kanyang loob, may inihanda kaming sorpresa. Ate Gay, magpagaling ka ha. At excited na kami ulit na makasama ka sa Entablado. Okay? We love you so much and see you soon. Hi Ate Gay, kasama mo pa rin kami sa pagdarasal na sana magtuloy-tuloy na talaga yung pagbuti ng kalagayan mo. Hi Ate Gay! Advance congratulations sa treatments mo. Very good ka. Always magdasal and good luck on your journey. Tuloy lang po tayo sa treatment natin. May himala! God bless you, Ate Gay! Natutuwa ako kasi ayan yung mga talagang kasakasama ko ngayon sa laban. Ginagawa ko lang masaya ang sarili ko. Kahit alam kong hindi pa ako magaling. Sumasaya dahil sa kanila. Tinatanong mo ba, bakit nangyari to sa'yo? Hindi. Ayaw ko kasi magbuhat ng sariling bangko. Nabuhay ako kasi ng mabuting tao. Binalik sa akin ni Lord yung mga pinagagawa ko dati. Kasi naging mabuti ka, kaya ikaw naman ngayon ang binibigyan ng kabutihan. Opo. Anong lesson doon to be learned? Kung anong tinanim mo, siya nga anihin mo. Anong balak mo na ngayon? Ang balak ko, pagkatapos po nito lahat, magpapahinga po ako. Magpapabalakang. May ganon? Magpapasus. Hindi po. Magpapahinga po ako tapos babalik sa comedy bar. Sa comedy bar, sa mga out of town show, out of the country shows, tapos tutulong sa mga may sakit. Ba? Like, pag may mga pa-show. Maraming salamat na binahagi mo yung kwento mo sa amin. At dahil doon, naging daan kami para mabigyan ka ng tulong ng ibang tao na nagmamahal din sa'yo, di ba? May sasalubong ako sa mall. Yung mga cancer, gumagaang-gaang daw yung mga pakiramdam nila, nakikita nila ako. Tawag nga sa akin, cancer queen. Cancer. Okay ba sa'yo yung bansag na yon? Concert nga, concert. Si Bubay kasi, star for all seizure. Anong mga lessons in life mga natutunan mo dito sa pinagdaanan mong krisis? Lagi tayo magdarasal sa pang-araw-araw na lahat ng gagawin natin, dahil nakakalimutan natin pumunta
sa simbahan, magdasal, tumawag kay Lord. Congratulations sa bagong buhay. Pwede na akong mamatay kasi... Huwag naman. Kasi na... Ano ba? Nakaharap na kita. Para naman ako, pag nakaharap mo na ako, pwede na mamatay. Oo. Diyos ko, lahat ng tao, pwede ka, ikaw ang pangarap na makausap. Instrumento Thank lang you tayo po, lahat ng Panginoon. Thank you. Pagaling ka pa, ha? Mabuhay ka. Lahat tayo dumaraan sa kabanata ng buhay kung kailan sinusubok ang ating katatagan at lalim ng pananampalataya. At kapag umabot tayo sa puntong parang wala ng pag-asa, alalahanin natin ang pinagdaanan ni Ate Gay. Mantakin niyong tinaningan na siya ng buhay, pero patuloy pa ring lumalaban. Siya ang patotoo na katulad ng kanyang sinasambit, may himala. Merong himala. Sepe, pang-ilan na ba yun? Patay ang kinakain. Buhay naman tayong lahat. Kapag kinakabahan. Huwag mong kalimutan. Yan ang gustong mangyari ng kalaban. May isa pa, Kain. Isang ano? Isang kagaya mo. Kapag nagpapakita daw si Pochong, may mamamatay. In the name of our Lord Jesus Christ. Stay away from the people of God. May nakita talaga ang verbalang hipid. Mata ng pusa tapos takpak ng paniki. Puti tapos mahaba ng pupong. Let us pray. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.